Maaga pa lamang ay gising na si Inigo Calix. Habang ang ibang bata ay yakap pa ang kanilang unan, siya ay tahimik nang bumabangon mula sa manipis na banig sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Walang alarm clock na gumigising sa kanya, kung hindi ang responsibilidad na kailangan niyang gampanan araw-araw. Mabilis siyang naguhugas ng mukha sa timba ng malamig na tubig. Isinusuot ang kupas na t-shirt at isinasabit sa balikat ang lumang tuwalya na nagsisilbing panangga sa bigat ng kanyang bubuhatin. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng pamilyar na ingay. Sigawan ng mga tindero, kalansing ng barya, kalabog ng mga kahon, at amoy ng isda, gulay, at pati na rin pawis. Dito umiikot ang mundo ni Inigo. Sa murang edad, kabisado niya na ang bawat eskinita sa palengke. Ang bawat tindero, ang bawat oras na mas malaki ang tsansang may magpabuhat ng paninda. "Kargador! Kargador!" sigaw ng isang ale. Agad na lumapit si Inigo. Sinukbit ang 2 bayong na puno ng gulay. Oo, mabigat ito, ngunit sanay na ang kanyang balikat. Habang naglalakad, mabilis niyang kinikwenta sa isip niya ang bayad. 3 bayong po, tig 10 piso po ang isa. Bali 30 piso po ang lahat, mahinaon niyang sabi. Hindi na sumagot pa ang ale. Sa isang sulok ng palengke, naroon si Mang Silvestre, isang matandang tindero ng bigas na matagal nang napapansin ang kakaibang kakayahan ng bata. "Inigo, ilan yan kung 2 kilo ang dagdag?" Minsan niyang biro habang nagtutuhog ng sako. Hindi nag-isip ang bata. "Kung 5 po kanina, 7 na po ngayon." Ngumiti ang matanda. Sa dami ng kargador na kanyang nakilala, ngayon lang siya nakakita ng batang kay bilis mag-isip. Ngunit sa likod ng husay ni Inigo sa pagbibilang ay ang katotohanang matagal na niyang iniwan ng paaralan. Tuwing makakakita siya ng mga batang naka-uniforme na dumaraan sa gilid ng palengke, sandaling tumitigil ang kanyang mga mata. May kurot sa dibdib. May tanong sa isip. "Paano kaya kung naroon din ako?" Hindi siya nagrereklamo. Sa halip, mas sinihigpitan niya ang hawak sa bayong at ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakad. Ang bawat bariyang kinakalansing sa kanyang palad ay may katumbas na bigas para sa hapunan at gamot para sa kanyang ina. Para kay Inigo ay sapat na yon. Pero sa ngayon, hindi niya alam na sa gitna ng ordinaryong umagang iyon sa palengke, may matang nakamasid. Isang matang hindi lamang nakakita ng batang kargador, kung hindi isang talinong naghihintay lamang ng pagkakataong magising. Hindi lingid sa kaalaman ng mga suki ng palengke ang presensya ni Binibining Helena Mirazol. Tuwing umaga ng Sabado, makikita siyang maingat na namimili ng gulay at isda. May hawak na maliit na listahan at suot ang payak na bestida. Isa siyang guro sa pampublikong paaralan sa kabilang barangay. Sanay sa ingay ng silid-aralan, ngunit hindi sa magulong ritmo ng palengke. Ganun pa man, may kakaiba siyang kakayahan. Marunong siyang magmasid. Noong umagang iyon, napansin niya ang isang batang payat ngunit matikas ang tindig. Tahimik itong nagbubuhat ng bayong. Walang reklamo, walang pagod sa mukha. Ngunit ang higit na umagaw ng pansin sa kanya ay ang paraan ng bata sa pakikipag-usap sa mga tindero. Mabilis, malinaw, at yak ang kanyang mga sagot. Lalo na kapag usapan na ang bilang at bayad. "Magkano ang lahat?" tanong ni Binibining Helena sa isang tinderang kanyang binilhan. Bago pa makasagot ang ale, sumabat ang bata. 1 kilo at kalahati po yan. 45 piso po lahat. Napatingin si Binibining Helena sa kanya. Kinuha niya ang calculator sa kanyang bag at sinubukan ng bilang. "Tama ka, iho. Ano ang pangalan mo?" May hinahon niyang tanong. "Inigo po," sagot ng bata. Bahagyang yumuko.
bilang paggalang. Hindi doon natapos ang kanyang pagtataka. Sa bawat eksenang kanyang nasaksihan, pagkalkula ng sukli, pagtatantya ng bigat, at bilis ng pag-iisip, unti-unting nabuo sa isip ni Binibining Helena ang isang tanong. Bakit nasa palengke ang batang ito at hindi sa paaralan? Tinawag niyang muli si Inigo. Marunong ka bang magbasa at magsulat? Opo, sagot ng bata. Natuto po ako noong grade 3 po ako, bago po ako tumigil sa pag-aaral. Parang may humaplos sa dibdib ng guro. Sa simpleng sagot na iyon, naharoon ng kwento ng pangarap na naputol. Dahan-dahan siyang nagtanong, hindi bilang isang guro, kung hindi bilang isang taong gustong umunawa. Ikinuwento ni Inigo ang kanyang ina, ang kakulangan sa pera at ang desisyong magtrabaho upang makatulong sa araw-araw na gastusin. Habang nakikinig, tahimik na naglalaban ang isip at puso ni Binibining Helena. Alam niya ang hirap ng buhay. Alam rin niya na hindi sapat ang awa lamang. Ngunit naniniwala siyang may dahilan kung bakit niya nakita ang batang iyon sa araw na iyon. Inigo, wika niya. Alam mo bang may kakayahan ka? Hindi lahat ng bata ay kayang magbilang ng ganyan kabilis. Napayuko ang bata. Sanay lang po ako siguro. Ngumiti ang guro. Hindi, Inigo. May talino ka. At ang talinong yan ay sayang naman kung dito lang sa palengke mananatili. Bago siya umalis, iniabot niya kay Inigo ang isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan at numero. Kung papayag ang nanay mo, sabi niya, gusto kitang tulungang makabalik sa paaralan. Nanatiling nakatingin lamang si Inigo sa papel habang papalayo na sa Binibining Helena. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kakaibang init na gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal nang nawala at ngayon muling kumakatok. Ito ay ang pag-asa. Gabi na nang makauwi si Inigo sa kanilang barong-barong. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang laman ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang maliit na papel na ibinigay ni Binibining Helena. Para bang baka maglaho ito kapag binitawan. At sa bawat hakbang pauwi, may tanong na bumabagabag sa kanya. Paano kung umasa lang siya? Pero hindi pala maaari. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Luwalhati, na nakaupo sa tabi ng bintana. Payat na ang mukha nito, halatang inuubo. Ngunit pilit pa rin ngumingiti nang makita ang anak. Inilapag ni Inigo ang supot ng bigas at kaunting gulay na kanyang nabili mula sa kinita niya. Pagod ka na naman, anak, mahina nitong sabi. Umupo si Inigo sa tabi ng ina at inilabas ang papel. May nakausap po akong guro kanina sa palengke, Nay. Simula niya. Sabi po niya, gusto niya raw po akong tulungang makabalik sa pag-aaral. Natigilan si Luwalhati. Sandaling tumahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Hindi kaagad siya nagsalita. Sa halip, napatingin siya sa mga kalyo sa kamay ng kanyang anak. Mga bakas ng sakripisyong siya ang may dahilan. Hindi kaya mahirapan ka, anak? Tanong niya. May halong pangamba. Sino ang tutulong sa atin kung mag-aaral ka ulit? Dahan-dahang huminga si Inigo. Pwede pa rin po akong magtrabaho pagkatapos ng klase, Nay. Ayos lang po ako, Nay. Ngunit alam ng ina na hindi ganoon kadali ang lahat. Ang edukasyon ay may kaakibat na gastusin at ang tulong ng ibang tao ay may kasamang hiya at takot na baka isang araw ay bawiin. Lumaki si Luwalhati na natutong umasa lamang sa sariling sikap. Kinabukasan, dumating si Binibining Helena sa kanilang tahanan. Hindi marangya ang bahay. Bubong na yari sa yero, dingding na kahoy, at saig na lupa. Ngunit sinalubong siya ng magalang ng ngiti. Naupo silang tatlo sa isang bangkong kahoy at doon nagsimula ang mahirap ngunit mahalagang pag-uusap. Ipinaliwanag ng guro ang kanyang hangarin. Tutulungan si Inigo na makapasok muli sa paaralan. Hanapan ng paraan ng mga gamit at kakausapin ng paaralan para sa posibleng tulong pinansyal. Walang kapalit, walang kondisyon. Hindi po ako nanghihingi ng utang na loob.
Mariing sabi ni Binibining Helena. Gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon ng batang may potensyal. Nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Luwalhati. Sa unang pagkakataon, may taong hindi tumingin sa kanila bilang isang mahirap. Kung hindi bilang karapat-dapat mangarap. Ganun pa man, nanatili ang takot. Takot na umasa. Takot na masaktan kapag nabigo. Kung ito ang gusto ng anak ko, mahina niyang sabi, pipilitin kong maging matapang. Napangiti si Inigo. May halong luha at kaba. Sa sandaling iyon, hindi pa man nagsisimula ang kanyang pagbabalik eskwela. Alam niyang may mas mabigat pa siyang pasan kesa sa mga bayong sa palengke. Ito ay ang responsibilidad na patunayan na tama ang tiwalang ibinigay sa kanya. At sa gitna ng takot, unti-unting umusbong ang isang bagong simula. Muling sumikat ang araw sa buhay ni Inigo. Ngunit ngayon ay may bago na itong kahulugan. Suot niya ang lumang uniforme na inayos at tinahi ni Luwalhati kinagabihan. Medyo maluwag. May kupas ang kulay, ngunit malinis at maayos. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, muli siyang naglakad patungo sa paaralan. May kaba sa dibdib at liwanag sa mga mata. Pagpasok niya sa silid-aralan, ramdam niya kaagad ang pagkakaiba ng mundo rito kumpara sa palengke. Tahimik, may kaayusan, at puno ng mga tanong na nakasulat sa pisara. May ilang matang tumingin sa kanya. May pagtataka. May panghusga. Umupo siya sa pinakahuling upuan. Piniling maging tahimik gaya ng nakasanayan. Sa unang klase pa lamang, napansin ng guro ang kanyang mabilis na pagsagot. Sa bawat problemang may kinalaman sa bilang, tila natural na dumadaloy ang sagot mula sa kanyang isip. Sa gitna ng mga tingin at bulong-bulungan, isang tinig ang lumapit sa kanya. Ako nga pala si Rafael, sabi ng batang lalaking may palangiting mukha. Galing ko ba talaga sa palengke? Tumango si Inigo, handang tanggapin ang anumang reaksyon. Ngunit sa halip na panlilibak, ngumiti si Rafael. Astig! Hindi lahat kayang pagsabayin yan. Mula noon, hindi na siya nag-iisa. May kaibigang handang magpahiram ng lapis, magbahagi ng baon, at higit sa lahat, maniwala sa kanya bilang kapantay. Unti-unting nawala ang takot ni Inigo sa loob ng silid-aralan. Ngunit paglabas ng paaralan, bumabalik siya sa dati niyang mundo. Mula sa tunog ng kampana, ay papasok siya sa ingay ng palengke. Mula sa hawak na lapis, ay papalitan ito ng bayong at sako. Mula sa upuang kahoy, ay babalik siya sa mabigat na pasanin sa balikat. May mga araw na halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa dahil sa pagod. May mga gabing nakakatulog siya habang hawak ang aklat. Hindi na natatapos ang binabasang pahina. Ngunit sa tuwing naiisip niyang siya ay isang estudyante, nagkakaroon ulit siya ng lakas na bumalik. Minsan, napaupo siya sa gilid ng palengke. Hinihingal. Lumapit si Mang Silvestre at iniabot ang isang basong tubig. Balita ko, nag-aaral ka na raw ulit, sabi nito. Opo, tugon ni Inigo. Bahagyang nakangiti. Huwag kang susuko, iho, dagdag ng matanda. Iba ang bigat ng bayong, pero mas mabigat ang pangarap na bitawan. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Inigo ang kanyang ina na mahimbing na natutulog, naunawaan na niya ang katotohanan. Hindi madali ang buhay sa dalawang mundo. Ngunit hanggat may dahilan siyang bumangon, hanggat may pangarap siyang hinahawakan, kaya niyang pasanin ang pagod, ang hirap, at ang mga pagsubok na darating pa. At sa pagitan ng palengke at paaralan, unti-unting hinubog ang batang minsang kargador, patungo sa isang mas malinaw na kinabukasan. Hindi nagtagal, ay napansin ng buong klase ang kakaibang husay ni Inigo, lalo na sa tuwing oras ng matematika. Habang ang iba ay abala sa pagsusulat ng mahabang solusyon, siya ay tahimik lamang na nakatitig sa pisara. Waring may sariling mundo sa loob ng kanyang isip. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat niyang itinaas ang kamay. At halos palaging tama ang kanyang sagot. Isang araw, pinatawag siya ng guro sa matematika.
si Ginoong Adrian Solano. Pagkatapos ng kanilang klase, kinabahan si Inigo. Sanay siyang mapagalitan, hindi mapuri, ngunit sa halip na sermon, isang mainit ng ngiti ang bumungad sa kanya. "San mo natutunan yung bilis mo sa pagkwenta?" tanong ng guro. "Sa palengke po," mahina niyang sagot. "Kailangan pong mabilis, kung hindi, mali po ang sukli." Tumango si Ginoong Solano. Bilang guro, alam niyang ang talino ay hindi lamang natututunan sa aklat. Minsan, hinuhubog ito ng karanasan. Simula noon, binigyan niya si Inigo ng mga dagdag na problemang mas mahirap kaysa sa karaniwang aralin. Hindi bilang pagsubok, kung hindi bilang hamon. Sa kabila nito, nanatiling mahirap ang buhay ni Inigo. May mga araw na pumapasok siyang gutom. May mga gabing hindi niya magawang tapusin ang takdang aralin dahil sa sobrang pagod. Ngunit sa tuwing naiisip niyang may mga gurong naniniwala sa kanya, pilit niyang itinataboy ang pag-aalinlangan. Isang hapon, inaniyayaan siya ni Ginoong Solano na sumali sa isang maliit na paligsahan sa math sa kanilang paaralan. Natakot si Inigo. Pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat. Wala siyang kumpletong gamit at kulang ang kanyang oras sa pag-aaral. Ngunit naroon si Rafael, handang umalalay. "Hindi mo kailangang maging perpekto," sabi ng kaibigan niya. "Kailangan mo lang maging ikaw." Sa araw ng paligsahan, nanginginig ang kamay ni Inigo habang hawak ang lapis. Ngunit sa oras na makita niya ang mga numero sa papel, parang bumalik siya sa palengke. Sa mundo kung saan mabilis at malinaw ang lahat. Isa-isa niyang sinagot ang mga tanong. Hindi dahil sa kumpiyansa, kung hindi dahil sa katotohanan ng iyon ang kanyang alam. Hindi man siya ang nagwagi ng unang gantimpala, pero nakatanggap siya ng pagkilala. Ngunit higit pa roon, nakatanggap siya ng paniniwala mula sa sarili at sa iba. Sa gabing iyon, habang nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw, napagtanto ni Inigo na ang talino ay parang binhi. Kapag pinabayaan, mamamatay. Ngunit kapag diniligan sa pagkakataon na tiwala, ito ay sisibol. Kahit sa lupang tila batigang, at sa batang kargador na minsang naniniwalang hanggang doon na lamang ang kanyang mundo, unti-unti nang bumubukas ang pinto ng mas malawak na pangarap. Dumating ang araw na tila mas mabigat pa sa dating binubuhat ni Inigo Calix ang dinadala sa loob. Lumalala kasi ang ubo ng kanyang ina, at mas madalas na itong hinihika sa gabi. May mga pagkakataong napipilitan siyang lumiban sa klase upang samahan si Luwalhati sa health center. O kaya na may magtrabaho ng mas matagal upang makabili ng gamot. Isang umaga, hindi na siya nakapasok sa paaralan. Sa halip, naroon siya sa palengke mula madaling araw hanggang hapon. Halos hindi na humihinto. Sa bawat hakbang, paulit-ulit ang tanong sa kanyang isip. "Hanggang kailan ko kaya kakayanin ng ganito?" Napansin ito ni Binibining Helena. Hindi na ganoon kadalas ang pagpasok ni Inigo, at kapag naroon man, ay bakas ang matinding pagod. Isang hapon, ipinatawag siya sa opisina ng paaralan, kasama ang punong guro na si Estrella Kimbao. Kinabahan si Inigo. Akala niya ipapagalitan siya o kaya na may aalisin na siya sa klase. Ngunit sa halip, inalok siya ng upuan at isang basong tubig. Tahimik na ipinaliwanag ng punong guro na alam nila ang kanyang kalagayan. "Inigo, hindi ka nag-iisa," wika ni Ginang Estrella. "May mga programang handang tumulong sa mga batang tulad mo." Sa tulong ni Binibining Helena, inihanda ang mga papeles para sa isang scholarship at allowance. Hindi ito sapat para sa lahat ng pangangailangan, ngunit sapat upang mabawasan ang bigat sa balikat ni Inigo. Higit sa lahat, binigyan siya nito ng pahintulot na manatili sa paaralan kahit minsan ay kinakailangan niyang lumiban. Sa gabing iyon, kinausap ni Inigo ang kanyang ina. Umiyak si Luwalhati. Luha at pag-aalala at pasasalamat. "Kung kailangan mong pumili, anak," sabi niya, "piliin mo ang pag-aaral. Huwag mo akong gawing dahilan para sumuko ka." Masakit ang mga salitang iyon,
ngunit puno ng pagmamahal. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Inigo na ang tunay na sakripisyo ay hindi lang ang pagbitaw sa pangarap, kung hindi ang pagpapatuloy nito para sa mga mahal mo sa buhay. Kinabukasan, bumalik siya sa paaralan na mayroong bagong lakas. Hindi nawala ang hirap, ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Ang bawat problema sa math ay hindi na lamang tanong sa papel. Ito'y hakbang palapit sa kinabukasang kaya niyang ipaglaban. Sa pagitan ng pagod at pag-asa, natutunan ni Inigo ang isang mahalagang aral. May mga sandaling kailangan mong mamili. Ngunit kung may mga taong handang umalalay, hindi mo kailangang pumili mag-isa. At sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, doon niya mas pinili ang manatili para sa sarili, para sa ina, at para sa pangarap na matagal nang naghihintay. Mabilis na lumipas ang mga taon, tila parang isang iglap lamang. Ang batang dating nagbubuhat ng bayong sa palengke ay unti-unting napalitan ng isang binatang may tuwid na tindig at malinaw na layunin. Si Inigo Calix ay hindi man naging perpekto, ngunit nanatiling matatag. At yon ang higit na mas mahalaga. Dumating ang araw ng pagtatapos. Suot niya ang simpleng toga na minsang inakala niyang hindi niya kailanman maisusuot. Habang hawak ang diploma, saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Bumalik sa alaala niya ang amoy ng palengke, ang bigat ng mga sako, at ang tunog ng baryang minsang naging sukatan ng kanyang halaga. Ngayon, ang bigat na iyon ay napalitan ng paniniwala sa sarili. Sa harap ng entablado, naroon si luwalhati. Mahina pa rin ang katawan, ngunit buo ang ngiti. Sa likod ng kanyang mga mata ay ang lahat ng luha at takot na kanyang kinikimkim para lamang bigyan ng lakas ng anak. Naroon din si binibining Helena Mirasol, tahimik na pumapalakpak. At si Ginoong Adrian Solano, may bakas ng pagmamalaki sa mukha. Sa gilid, masiglang kumakaway si Rafael, ang kaibigang unang naniwala sa kanya. Hindi naging marangya ang tagumpay ni Inigo. Walang paputok, walang marangyang handaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang malayo na ang kanyang nararating. Hindi dahil sa talino lamang, kung hindi dahil sa mga taong hindi sumuko sa kanya. Noong siya mismo ay muntikan ng bumitaw. Pagkaraan ng ilang mga panahon, minsan siyang muling naglakad sa palengke. Hindi na bilang kargador, kung hindi bilang isang bisita. Nakakaangat sa buhay. Nakita niya ang mga batang nagbubuhat ng bayong, katulad ng dati niyang sarili. Lumapit siya sa isa at iniabot ang isang bote ng tubig. Ngumiti ang bata, gaya ng ngiting minsang isinilid ni Inigo sa sarili. Sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na aral ng kanyang kwento. Na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap, kundi pagsubok lamang sa tibay ng loob. At ang edukasyon ay hindi simpleng daan palabas ng hirap, kung hindi tulay patungo sa pagbabalik. Pagbabalik ng kanyang dignidad, pag-asa at kakayaang tumulong sa iba. Sa huli, natutunan ni Inigo na ang buhay ay parang timbangan ng palengke. Maaaring magaan ang bariyang hawak mo ngayon, ngunit kapag pinanday ng sipag, tiwala at pagkakataon, maaari itong tumimbang ng isang buong kinabukasan. At sa bawat batang nangangarap sa gitna ng hirap, ang kwento ni Inigo ay patunay na minsan sapat na ang isang taong maniwala upang magbago ang buong buhay mo. Sa paglipas ng mga panahon, naipagamot ni Inigo ang kanyang ina at ito ay tuluyan nang gumaling. Nakapagtapos na rin siya ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho sa maganda at malaking kumpanya. Maayos na rin ang kanilang bahay na noon ay barong-barong lamang. Tunay nga na ang kwento ni Inigo Calix ay nagpapaalala sa atin na ang kahirapan ay hindi sukatan ng kakayahan o halaga ng isang tao. Maaaring magsimula ang isang pangarap sa mumunting barya at mabibigat na pasan. Ngunit kapag sinamaan ng sipag, tiyaga at paniniwala sa Diyos, maaari itong humantong sa isang mas maliwanag na kinabukasan.
Ipinapakita rin ng kwento na ang edukasyon ay makapangyarihang sandata, hindi lamang para makaahon sa hirap, kung hindi upang matutong tumulong at magbigay ng pag-asa sa kapwa. At higit sa lahat, pinatutunayan nito ng isang taong handang maniwala at umunawa na sapat na upang baguhin ang takbo ng buhay ng isang bata. Huwag maliitin ang pangarap ng isang taong nagsisimula sa wala, sapagkat sa tamang pagkakataon at malasakit, ang simpleng pag-asa ay maaaring maging ganap na tagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!